Hi everyone! Today we're going to talk about the Module 4, which is Branding Strategy and Managing the Product Life Cycle. This report was prepared by the following members of Group 5: Venice Aquino, Maybelline Beltran, Precious Nicole Saludario, Ron Anyes, and John Lloyd Sahagud. Branding Strategy: Building strong brands, brand equity, and brand value. Brands are more than just names or symbols. They represent a company's relationship with consumers and reflect their perceptions, feelings, and experiences with the product or services. Ito po ay, ang brand ay hindi lamang po basta pangalan or symbols. Pinapakita rin po dito ang relasyon ng company sa kanilang customers at ang mga karanasan ng mga tao sa paggamit po ng produkto nila. Brand equity refers to the added value a brand name gives to a product, influencing customer preference and loyalty. Ang brand equity naman po ay ang dagdag na halaga na nakukuha ng isang produkto dahil sa lakas po or popular yung brand name nito. Kapag mataas po ang brand equity, mas nagiging loyal ang mga customers at mas pinipili nila ang brand kahit minsan ay mas mahal po ito. Halimbawa na lamang po na karamihan sa mga tao na bumibili ng products ng Apple, kahit mas mahal po ito kumpara sa mga ibang phones, dahil mas kilala at high quality at trusted po yung brand, dun po sila bumibili. Sa slide na ito, makikita natin ang ilan sa mga most valuable brands sa buong mundo. Ibig sabihin po nito, ito ang mga brand na may napakalaking halaga dahil sa kanilang popularity, customer trust, at malaking sales. Halimbawa, kabilang sa mga top brands ang Amazon, Apple, at Google. Ang mga kumpanyang ito ay naging successful dahil sa malakas nilang branding, innovation, at magandang serbisyo sa customers. So, ako nga pala si Maybelline Bertran. Ipapaliwanag ko ngayon kung ano yung brand name selection. A good name can add greatly to a product success. However, finding the best brand name is a difficult task. It begins with a careful review of the product and its benefits, the target market, and proposed marketing strategies. After that, naming a brand becomes part science, part art, and a measure of instinct. So dito, ito yung pagpili ng tamang pangalan para sa brand. And dapat madaling bigkasin at tandaan at may kinalaman sa product at kakaiba. Halimbawa, manginasal. Sa manginasal, madaling bigkasin at pamilyar sa mga Pilipino. At agad may ugnay ito sa pagkain. Next, desirable qualities for a brand name include the following. First, it should suggest something about the product, benefits, and qualities. Example, Beautyrest, Slimpass, Snapchat, Pinterest. Tulad ng Beautyrest na para sa comfortable na pagtulog. And then Slimpass na para sa pagbaba ng timbang kaya madaling maunawaan ng mga tao kung ano ang may bibigay ng produkto. And second, it should be easy to pronounce, recognize, and remember. Example, iPad, Tide, Jelly Belly, Twitter, JetBlue. Sa iPad, madali siyang bigkasin. Then Tide, madaling siyang kilalanin. Kaya, dapat easy to pronounce and recognize and remember yung brand name na may isip mo or ipapangalan mo sa magiging business mo. And then third, the brand name should be distinctive. Panera, Sweeper, Zappos, Nest. Sa Panera o Sweeper, hindi mo agad mahihamping sa ibang pangalan kaya madaling makilala bilang sariling tatak. Then fourth, it should be extendable. Amazon.com began as an online bookseller
but choose a name that would allow expansion into other categories. Yung Amazon, nagsimula siya dati sa libro. Pero ngayon ay nagbebenta na rin sila ng iba't ibang uri ng gamit. And then, PIP, the name should translate easily into a foreign language. The official name of Microsoft Bing search engine in China is Bing, which literally means very certain to respond. In Chinese, tulad ng Bing na naging Bing sa China na may kayang-ayang kahulugan, kaya hindi mahihirapan ng ibang bansa na gamitin ito. Kaya dapat kapag bubuo tayo ng sarili nating brand name, dapat may tatranslate siya sa foreign language. And then lastly, it should be capable of registration and legal protection. A brand name cannot be registered if it infringes on existing brand names. Kung mayroon ng kaparehong pangalan ang brand, hindi mo na ito makukuha o mapoprotektahan ng gobyerno o batas. New product development process. A firm can develop new products either by acquiring existing companies, patents, or licenses, or through its own product development efforts, which includes original products, improvements, modifications, and new brands. To ensure success, companies must use a systematic, customer-driven new product development process with clear planning, following key steps from idea generation to commercialization and managing the product life cycle after launch. So, it is a process kung paano gumagawa ang isang kumpanya ng bagong produkto. Hindi lang basta nag-iisip ng produkto at ibebenta agad. Dumadaan muna ito sa mga hakbang para siguradong magugustuhan ito ng mga customer at maging successful. Maaaring gumawa ng bagong produkto ang isang kumpanya sa dalawang paraan. Una is bumili o kumuha ng patent, license o ibang kumpanya. Pangalawa, gumawa sila ng sarili nilang produkto mula sa ideya hanggang sa paggawa. So, halimbawa is yung Apple. Patuloy na gumagawa ng bagong produkto tulad ng iPhone. Hindi agad nila ito ilalabas. Dumadaan muna ito sa pag-iisip ng ideya, pag-test at pag-improve bago ibenta sa mga tao. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon yung idea generation. New product development begins with idea generation, a systematic search for new product ideas. Companies often generate hundreds of ideas to identify a few strong ones. These ideas come from internal sources, such as the research and development department, and external source like customers, competitors, distribution, and suppliers. So, sa idea generation ay gumagawa ng maayos na paghahanap ng mga bagong idea para sa produkto o serbisyo. Ang mga ideyang ito ay dapat madaling maunawaan ng mga tao at nakakasabay sa uso. Lalo na ngayon, sa generation ng Gen Z ay mahilig sa mga uso para sa kanilang social media posts. Hindi lang iyon. Hinahanap din natin ang mga ideyang talagang kailangan ng mga tao at kayang gawin at ibenta ng kumpanya. Halimbawa, tungkol sa wipes. Yung uso na pagdadala ng mga gamit na pocket size. Kaya nag-isip ang mga nagnenegosyo ng malit na wipes na madaling dalhin. Pagkatapos makabuo ng maraming idea, ang susunod naman po ay ang idea screening. Dito po ay pipiliin ang pinakamagandang idea at aalisin naman po ang hindi papatok na idea or mahirap gawin. Ginagawa rin po ito para maiwasan po ang pag-aaksaya ng oras, effort at
pera sa mga ideyang hindi naman po magiging patok or profitable. Sa stage po na ito, sinusuri po ng mga kumpanya ang mga idea base sa mga target market, value produkto para sa customers, competition at posibleng presyo sa market. Ang slide na ito ay tungkol sa product idea screening. Ito na po ang proseso kung saan po tinitignan ng kumpanya ang iba't ibang idea ng produkto para piliin po kung alin ang may pinakamalaking potensyal na maging successful sa market. New Product Introduction. Ito ang pagpapakilala ng bagong idea ng produkto na maaari pong gawin o i-develop po ng kumpanya. New Product Detailed Overview. Dito po mas detalyadong ipinapaliwanag ang produkto tulad po ng features, purpose at kung paano po ito makakatulong sa mga customers. Understanding customers' needs. Tinitignan po ng kumpanya kung ano po ang pangangailangan at gusto ng customers para masigurong maging useful at successful po ang produkto nila. External sources of ideas. Ito po yung mga idea na nanggagaling sa labas ng kumpanya, katulad na lamang po ng customers, competitors, suppliers, at market trends. Internal sources of idea. Dito naman po ay ang mga idea na nanggagaling sa loob ng kumpanya, tulad na lamang po ng mga employees, managers, at research team. Product roadmap. Dito po ang plano kung paano po i-develop, i-improve, at ilalabas ang produkto sa loob ng market. Concept development and testing. An attractive idea must be developed into a clear product concept. A product idea is a possible product the company plans to offer, while a product concept is a detailed description of that idea expressed in meaningful terms for consumers. A product image refers to how consumers perceive the product. Through concept testing, companies present the concept either symbolically or physically to target consumers to evaluate their reactions before moving forward. So, ang isang simpleng idea is ginagawang mas malinaw at detailed plan po ng product bago ito ilabas. So, product idea is ito yung basic na idea pa lang ng produkto. Like, kailangan mo muna mag-isip ng unique product mo. And pagkatapos is iba pa yung product concept. Dito naman ay mas malinaw ng pinapaliwanag kung ano ang produkto, para kanino ba, and what is the benefits of your product. For example is gagawa ka ng healthy drink. So, hindi lang basta healthy drink yun. Ano yung benefits ng product mo na yun? Kunwari, meron itong low sugar, vitamin-rich drink, and para kanino yun? Kunwari, para sa mga estudyante na laging puyat. Yun. Mayroon ding product image na tinutukoy sa kung paano nakikita o naiisip ng mga tao ang produkto. For example, bibili ka ng clothes. Siyempre, hindi ka lang basta bibili nun. Titignan mo kung affordable ba, and high quality ba yun, bago mo yun bilhin, di ba? So, iniisip muna natin kung yung product ba is high quality or affordable. And it is important kasi perception ng mga tao yung nakakaapekto kung bibili ba sila. So, bago ito tuluyang ilabas, sinasagawa ang concept testing. Dito, pinapakita muna ang idea sa target consumers. Pwedeng sa pamamagitan ng pictures or actual sample ng product para malaman kung magugustuhan ba ng bibili o hindi. Sa madaling salita, ginagawa ang stage na to para masigurong malinaw ang produkto at may potential itong magtagumpay bago gumastos na malaki ang kumpanya. Marketing strategy development is the step where the company creates a clear plan on how they will introduce and sell their new product in the market. In this stage, they identify their target customers and explain the product's value or why people should buy it. They also set their expected sales, market share, and profit goals for the first few years. The second part of the strategy includes the planned price of the product, how
how it will be distributed, and the market budget for the first year. This helps the company stays competitive and organized during the launch. Lastly, the third part focuses on the long-term sales and profit goals, as well as the overall marketing mix strategy. Overall, marketing strategy development is important because it serves as the company guide to make the product launch successful and profitable. Business analysis. Ito ay isang hakbang ng new product development kung saan sinusuri ng kumpanya kung magiging kapakinabang at profitable ba ang bagong product bago ito gawin o i-develop. Sa stage na ito ay tinitigil ng management ang inaasahang sales gastos at kitaan ng product. Layunin nitong malaman kung aabot ba ang product sa target o objective ng kumpanya. Kapag maganda ang resulta ng pagsusuri, ituloy ang product sa product development stage. Kapag hindi, maaaring baguhin ang plano o itigil ang proyekto.